Hello! 50 ka na rin ba? Ayan. So, sama ka sa usapan natin. Dahil dito sa Crazy at 50, ayan, pinag-uusapan namin ang tungkol sa pag-ibig, pagmamahal sa ating sarili, pagmamahal sa ating kapwa, at ganun din yung growth, happiness, life, and love, 50 and beyond. So, welcome sa ating channel. At sa episode natin today, pag-usapan natin ng isang magandang topic. Relationships. Yan, relationships. Yan, lahat makaka-relate. So, lahat ng in love dyan, lahat ng mga nakakaranas ng iba't ibang mga phase or phases ng relationship. Ayan, sana po samahan niyo kami dito. Baka meron po kayong mapulot na aral. So, pag-usapan natin ng 10 tips para sa isang mas masayang relasyon. Yan, kung kayo man po ay may asawa, may partner sa buhay, may jowa, ayan, sa age 50, or pwede din naman po ito sa mga mas bata-bata pa po. Ayan. So, wala naman pong pinipiling edad, di ba, ang mga payo tungkol sa relationships. Kasi sabi nila, yun daw pong age is just number. So, number lang daw po yan. Pero ang puso natin ay nananatiling bata. Yan. Naku, kinikilig na po dyan yung iba dyan. Okay. So, yung relationship natin, whether you are married, or you are in a relationship, you are in a relationship na walang label, di ba? Sa panahon ngayon, di ba? Hindi mo alam kung mag-on ba kayo. Pag nalaman naman, break na kayo. Ayan. May mga ganyan po tayo sa panahon na to. So, ngayon po, ang pag-usapan natin ay yung kahit na ikaw ay bagong asawa, pwede rin mag-asawa, or married na may anak, or married na walang anak, or nagbi-build pa lang kayo ng connections, ayan, sa iyong magiging partner, or sa iyong partner, ayan. So, ito ay mahalaga kasi ito ay yung bumubuo ng relationship para sa susunod na level. Ayan. Tapos pag nandun na kayo sa ganung level, itataas mo pa yung level na yun hanggang sa maging mas matibay pa ang inyong relasyon. Ayan. Okay, ako po pala si Lynn. Isa pa akong secondary school teacher. Ayan, nagtuturo po ako dito ng mga tips and bits po sa buhay. Ayan, hindi po ako psychologist or a doctor, hindi rin po. Pero gusto ko lang po magbahagi ng something to live and share by. Ayan, so without further ado, ito na po ang ating powerful tips to strengthen yung relationship natin sa age 50. Ayan. So, tip number 1. Ayan. Ito na po sabi dito, practice calm and real conversations. So, ito doon sa mga tao na alam niyo po mas marami silang beses na nagsasalita kesa po yung pagdinig or pakikinig. Ayan. So, ako guilty po dito. Mas madalas po akong nagsasalita kesa po sa nakikinig. Ayan, importante po pala yung... Kasi, di ba, sa age 50 kasi, ayaw na natin ng drama. Pero, minsan, tayo rin pala yung source ng mga misunderstanding. Ayaw natin ng drama. Pero, minsan, ako rin, guilty din ako dito. Ako rin pala yung source ng misunderstanding. Ayan. So, strengthening relationship means learning to calm or to talk calmly. Ayan. So, kailangan natin siguro nang i-practice yung unahing makinig. Ayan. Sa isang magandang libro, diba, kung kayo po ay aware dun sa 7 Habits of Highly Effective People, meron po doon, sabi ng author na si Stephen Covey, sabi niya doon, meron tayong tinatawag na be proactive. So, bago tayo mag-react, meron tayong space, diba, between the thing na sinabi, tapos yung reaction natin. So, between dun sa sinabi ng isang tao at dun sa reaction natin, merong space. So, meron tayong pagkakataong mag-isip kahit papano bago muna tayo mag-react. So, yun. Kapag ginagawa pala natin yun, maging proactive tayo. Hindi tayo kailangang makipagsigawan, diba? Hindi tayo kailangang mag-assume na ito pala ang meaning niya, pero hindi pala yun. Ayan. At hindi rin tayo nagtatago. So, meaning to say, kailangan nating pakinggan muna yung sinasabi ng partner natin bago tayo parang sumagot. Ayan.
So parang nandoon din yung isa pa na sinabi doon na parang kailangan natin na makinig muna para maunawaan natin yung partner natin. Diba? Para maunawaan din niya tayo. Yan. Parang listen before we speak, and also parang listen to understand, then to be understood. Ayan. So yan. Parang gusto ko tong itapik, 7 Habits of Highly Effective People, sa mga susunod po na mga episodes natin. So yan. So pwedeng habang tayo po ay may nilulutas na problema, under dito sa ating tip number 1 na practice calm and real conversation, or maging kalmado at magkaroon ng magandang pag-uusap. Pwedeng sikapin natin na muna tayo, sit down and talk. Ayan. Tapos pwedeng bago yung issue, kamustahan muna, yung timpla ba, kumbaga sa kape, timplahin natin yung kung mainit ba ulo o malamig ba yung ulo, tsaka natin tackle yung issue na dapat na lutasin. Ayan. So, kamusta ka? May problema ka ba? Ayan. Ano ba yung mga nararamdaman mo? Ayan. Chika naman tayo. Ayan, di ba? Yung real conversations build real relationships. Ayan. So, kailangan meron tayong communication na hindi para tayo ay manalo. Kung hindi, para meron tayong maramdamang connection dun sa tao or dun sa partner natin or dun sa ating asawa. So, connection means listening siguro between the lines, or listening with your heart, or listening with compassion. So, siguro hindi naman tayo lahat perfect, no? May mga misunderstanding na talagang minsan nauuna yung pride, di ba? Ayun lang. Siguro pag sinikap natin maging kalmado minsan, muna, bago tayo magsalita, ayan, nakakatulong para mas maunawaan natin yung isa't isa. Ayan. Okay, disclaimer po ha, hindi po ako psychologist. Tips lang po ito. Okay, and I'm not also a doctor. Ayan. Teacher po, na may reference para po sa inyo. Okay. So, number 2, express appreciation often. So, siguro kailangan dito na huwag tayong mahiya na i-appreciate natin yung ating partner. Appreciate natin kapag halimbawa sa mga babae, yung alam yung busy na rin sila, pagod na rin ang mga asawang lalaki natin sa buong linggo ng pagtatrabaho. Tapos, minsan kasi, or madalas, ang mga kababaihan din, nagtatrabaho din sila, di ba? Buong linggo. So, yung bang parang meron kayong understanding na pagod si Mr. ko or si Daddy or si Honey, ayan, pwedeng unawain natin na talagang pagod. Kasi yung pagbiyahe pa lang araw-araw, di ba? Pagod talaga. Pag uwi pa, ng stress pa sa traffic, stress pa sa lahat ng mga nangyayari. Both of you, ikaw man ay si asawang babae o asawang lalaki or partner na babae or partner na lalaki, ganun, parehas kayong nararanasan. Maliban na lang kung work from home kayo. Pero syempre pa, kahit work from home, yung hirap ng intellectual na mga ginagawa natin sa work from home, di ba? Mahirap din. Kaya, nandoon talaga yung dapat na mag-connect muna kayo and listening with heart, kasi sa paggawa nyo nun, di ba, mas naunawaan nyo ang mga isa. So, yun nga, i-appreciate, for example, na kapag kahit napagod, gumawa pa rin sa bahay si Mr. Ayan, kunwari, meron siyang ni-repair niya yung pintuan na nasira, ni-repair niya yung gripo na nasira. Si Mrs. naman, pag nagluto naman si Mrs. or si partner na babae, kung i-appreciate man lang na, wow, ang sarap naman ito, Mi, o sarap naman ito, Honey, lutuin mo ulit ito sa susunod. Ayan. So, napakalaking bagay kasi yung nabubus kasi yung moral ng isang babae or lalaki kapag na-appreciate or napasasalamatan. So, kahit na ang hirap minsan na sabihin, no, yung kababaan ng loob natin para sabihin yung bagay na i-appreciate natin yung isa ay napakalaking bagay. So, para ba kung baga, pag down na down ng isa, pag sinabi mo yung salamat, thank you ha, ang saya naman ng gumaganyan siya, tumataas yung kumbaga kumbaga sa thermometer, diba? Kapag may lagnat ang isa, tumataas siya. So,
So, hindi naman lagnat ang no, comparison natin dito. Parang yung sa isang, tumataas yung moral ng isang lalaki o babae kapag napapasalamatan, na-appreciate, napupuri kapag meron silang magandang nagawa. Lalo na kung sobrang effort pa, di ba? Kaya mga babae, malaking bagay po pala yan para sa inyong mga asawang lalaki o partner na lalaki. At the same way, mga asawang lalaki, mahalaga rin po pala talaga na kayo ay mag-appreciate sa pamagitan ng something, diba? Simpleng yakap, simpleng, alam mo na yan. Or simpleng gift para kay Mrs. Ayan, nakatutuwa ako dun sa mga ibang mga channel or sa ibang mga content creator. Nakakatuwa kasi mga drama nila yung tungkol sa yung sa Mrs. na binibigyan nila ng gift. Yan, yung talagang pera, diba? Kaya kasi natutuwa lang ako sa content creator. Saludo ako sa mga ganun. Kasi totoong nangyayari sa buhay. Okay. So, syempre, napakadaling maging busy pero napakahirap magpasalamat. Sabi nga, simple thank you. I appreciate you. Ang bait mo naman. Salamat sa effort. Yan, nagbabago yan ng energy ng mag-asawa between the husband and the wife or the partners. So, nagbabago ang kanilang energy sa kanilang relationship. Yan. Kasi kahit 50 na tayo, maganda pa rin yung nagbibigay tayo ng appreciation sa bawat isa. Kasi nga sabi nga nila, yung age numbers lang yan. So same lang yan. Kahit na teenager ka, nasa 30s or 40s ka, 50, kahit 60 pa or 70 ka na or 80 na kayong mag-asawa, ayan ay hindi nagbabago. Kailangan pa rin nila ng appreciation kasi music yan sa ears. Thank you. Or kahit pa paano, pag nakita mo, uy, ang ganda naman ng bagay na bagay sa yan. Or, ganda ng gupit mo, dapat lagi kang ganyan, pogi mo. Ang ganda naman ng ayos mo, yan. Kasi sa ganung parang wala namang bayad yun yung pagbibigay mo pagbibigay mo ng something na i-appreciate yung partner, walang bayad yun. Ano bang walang bayad, ibigay natin. Huwag na tayo magdamot dyan. Okay. Yung iba nga nag-e-effort, no? Milyon-milyon yung binibigay, no? Para lang, diba, mapahinuhod or mapastop yung galit ng asawa. Okay, so nandiyan na tayo, no? Number 3, set healthy boundaries. Yan. Set healthy boundaries. So, boundaries are not walls. They are guidelines that keep relationships healthy. Ayan, di ba? Saya nito. Pwede kang magmahal ng todo, pero may space ka rin for yourself. Hindi selfish ang may boundaries. It's self-respect. And when you respect yourself, people learn to respect you. Ayan. So, pag sa set ng boundary, siguro ito yung boundary na hindi yung may secrets, di ba? Boundary na, halimbawa, nakita mo yung husband mo, gustong-gusto niya nung pinapanood niya na basketball. Hayaan mo siya i-enjoy niya. Sabado naman, or Friday night naman, walang pasok na bukasan. Hayaan mo siya, manood siya ng gusto niyang panoorin. Or, halimbawa, meron siyang K-drama naman, yung isang babae na pinapanood, or Chinese drama. Hayaan mo rin siya, mag-give and take. Yan. Kung halimbawa, gusto niya lang na, okay lang ba na mag-ano kami ng mga kaibigan ko? Ayan. So, sige, labas kayo. As long as walang nasasaktan or walang nagiging problema sa inyo. Dapat lagi kayo may pag-uusap na ito. Pag naman si daddy or si husband, kailangan na gumawa ng something sa labas. So, may aasikasuhin siya. May iayos siya. Kunwari, yung sasakyan nyo, ayusin. Or kunwari, meron siyang ganans na bibili para sa bahay. Sige lang. Yan. O kaya halimbawa, gusto niyang matulog. Okay lang ba, tulog ako ng 1 or 2 hours? O sige, tulog ka. Bigyan mo siya ng yung wag tayong magsilipan sa mga ginagawa natin. Kasi, anumang mga bagay na gusto nilang gawin, basta masaya sila, sige lang, hayaan mo lang. Si husband, hayaan mo lang. Si husband din naman, ganun din. Kung ano yung nakapagpasaya kay misis, sige lang. Yan, diba? So, kailangan lang ng give and take in a relationship. Yan. So, halimbawa, may kailangan gawin. Hindi pa natutulog si misis, o ikaw naman husband, okay naman sa'yo, di ikaw naman tumingin muna ng mga bata.
pag naman nagising na si Mrs., diba? O siya naman ulit. So, ganun lang, no? Tulungan sa isang relasyon. Hindi yung para bang nag-aano kayo, skoran. Huwag natin gawin yung, number 1, naghugas ako ng pinggan, ikaw naman maglaba. O, naglaba na ako, ikaw naman maglinis ng bahay. O, naglinis na ako ng bahay, ikaw naman magdilig ng halaman. O, nagdilig na ako ng halaman, ikaw naman magluto. Huwag ganun. Kasi, pwede kasi ang gawin, honey, ako na maglalaba. Kasi alam ko pagod ka. Ito naman, daddy or mommy, dahil ganito ka na, ako naman gagawa niya. Ganon, kasi napakasarap sa pakiramdam na yung meron kang katuwang. Ang mga babae lalo na, masarap sa pakiramdam, tinutulungan sila ng asawang lalaki. Diba? Hindi siya parang katulong na nagawa niya na lahat, mamaya hahainan mo, pagkatapos, diba, iiwan na lang sa mesa yung pinagkainan. Siyempre, diba, masakit na para ang mga babae lalo na, parang katulong naman sila. Huwag naman gano'n. Kasi, nung nililigawan mo yan, ino-offer mo ang buong mundo mo, ang buong one, ang bituin, ang lahat, diba? Ino-offer mo yan sa kanya. Kumbaga sa maraming naka-display na mga paninda. Eto ako to, magaling ako, mapagmahal ako, maalaga akong asawa, marunong ka ng ganito, papasayahin kita. So, sa lahat ng naka-display doon, bilang asawang babae, ikaw yung pinili niya, ikaw yung inuwi niya sa, 'di ba, sa kanyang buhay, sa kanyang bahay. Kaya naman mga mister, sana pahalagahan niyo yun, ibig sabihin, yung lahat ng pangako niyo, hindi man lahat natupad. Sana kahit paano, yung lahat ng yun, kahit unti-unti, makita pa rin ni Mrs. At mga Mrs. naman, kung halimbawa nililigawan kayo noon, hirap na hirap sila na mapasagot kayo, lahat ng effort, diba? So, maganda rin na para bang suklian din natin yung effort nila na, eto, nahirapan to sa akin. Kaya sa bandang huli or at the end of each day, para bang gusto mo sabihin na sulit ako, sulit sa napangasawa ko, sulit ako sa mister ko, sulit ako sa misis ko. Ayan para sa mga 40 years old pa lang dyan pababa, dahil 50 na kami, eto yung mga naranasan na namin. May mga imperfections, pero nandoon pa rin tayo sa pagkatuto or learning process habang tayo nagkakalaman. Ayan, okay. So, next naman natin ay tip number 4. Ayan. Tip number 4 natin, ito naman yung keep learning about each other. Ayan. So, magpatuloy tayong matuto sa bawat isa. So, siyempre, hindi porket matagal na kayong magkasama, alam mo na lahat. Hindi. Siyempre, people evolve, your kids, your partner, your friends, and they change every year. Kasi minsan nga, every month, every day, di ba, nagbabago ang lahat. Yun nga, kaya pwedeng natin itanong na, what do you like now? Ano ba yung gusto mo na ngayon? Kasi nagbabago na ang panahon. Anong mga pangarap mo pa ngayon? Ayan. At syempre, kailangan maging curious pa rin kayo na mapaganda pa at stay alive po. Stay alive yung ating relationship. Meron di ba ang kanta yung Bee Gees, di ba? Stay alive, stay alive. Yung mga hindi nakakilala sa Bee Gees, i-comment nyo nga po dyan sa natin, sa comment section. Yung Bee Gees, one of the popular yan. Yung kanilang popular band noon, ng mga panahon noon na, ayun, kinakanta nila yung Stay Alive. Yan. Kasi sa papanatili natin buhay, mainit yung pagmamahal ng mag-asawa or mag-partner. Ganun din, nararamdaman ng mga anak yan at yung mga anak, nakikita nila yan. At magiging masaya rin sila. Hindi lamang kayo mag-partner, kundi yung mga bata na inyong naging bunga ng inyong pagmamahal. Ayan. Okay, so next naman natin ay tip number 5, learn to let go of small things. Ayan. So kayo ba ay mahilig na para bang nililista nyo yung mga pagkakamali ng asawa nyong babae or asawa nyong lalaki o partner nyong babae o partner nyong lalaki. So, wag na natin yung ginagawa. Hindi na dapat nating pinapalaki yung mga bagay na hindi naman dapat na palakihin pa. Katulad ng hindi lahat ng mali ay dapat may sermon pa, ganyan. Diba? Nakakalungkot naman na may nagsisermon. Ayan. Kapag 50 na, piliin na natin yung mga kailangan nating pag-usapan ng masinsinan or ng tapatan. Piliin natin yung mga palampasin na natin. Ayan. Yung mga maliliit na bagay na naman, hindi na dapat ng palakihin pa. Ayan. So, let go of small mistakes. Ayan.
Tapos, syempre, mapanatili natin yung kapayapaan sa bahay. Kapayapaan sa bawat isa between you and your partner. Malaking bagay yun. Kasi ito lagi kong sinasabi yun. Life is very short, diba? Ano, nagkagalit kayo ngayon, hindi na kayo nag-uusap. Tapos, binangungot, diba? Binangungot ikaw, binangungot ka. Ako, binangungot ako. Diba? Hindi mo na nasabi yung pagmamahal mo dun sa tao. Kaya sobrang napakahalaga na mas importanteng maging mapayapa kaysa dun sa pakikipag-giit pa ng mga bagay na hindi naman ganun na ka-importante. At syempre, kung isa sa alang-alang natin yung pagiging mapayapa, kung ano man yung mga mistakes na hindi magandang nangyari noon, iwasan na. Ayan, no? Big mistakes at saka small mistakes dapat iwasan na. Ayan. So, number 6 na tayo. Tips number 6, bring back little acts of love. Ayan. So, ito daw ay hindi kailangan na mahal or sobrang expensive. Kailangan ay big gestures. Ayan. So, sometimes it's making coffee for your partner. Ayan. Texting, ingat. Ayan. Texting or hugging your daughter, syempre. And messaging a friend na, I miss you. Ayan. So, parang nagbibigay ka lang ng talagang little something na kasi 'di ba pag tumunog yung cellphone mo, nasa office ka, tapos tumunog ting, sabi niya, oh, ingat ka, inumin mo yung vitamins mo, kainin mo yung baon mo, ingat, wag masyado mabilis sa pag-drive, ganyan. Tapos babalik niya yun sa'yo, ikaw din, o ikaw din, honey, ingat ka dyan sa magtapon, lagi ka rin kumain ng mga healthy food dyan or healthy fruits, ganyan. So, napakalaking bagay ng may, kapalitan ka ng message kayong mag-partner. Hindi sa iba. Kayo lang, syempre, kayo lang. Parang kumbaga naglalaro ka ng ping-pong. Diba? Ang sarap pag naglalaro ka ng ping-pong na mayroong kabatuhan ka ng bola. Diba? Hindi yung gumanyan yung bola. Hindi na bumalik. Diba? Ganun yun. So, kailangan laging meron tayong partnership between the man and the woman. Ayan. Diba? Parang it takes a man and a woman, a very special love. O, diba? Parang kay Sarah Geronimo yun. Ayan. So, yun yung mga little things na nagbibigay siya ng warmth sa relationship. Ayan. Little act of kindness, small gestures, and nagbibuild siya ng strong connection. Ayan. So, kung halimbawa dumaan kayo sa isang napakasakit na relationship at gusto nyo pang i-rebuild, so it takes effort, diba? It takes something na malaking gestures para gawin ito. Or isang malaking gestures or little by little na gestures na bumubuo ng malaki. Ayan. Para bumuo or mabuo ang relationship ulit. Ayan. Okay. Akala mo naman, isa akong relationship guru. Okay. Pero syempre, lahat naman tayo, hindi tayo perfect na mga tao, marami tayong mga hindi natin, mga desisyon na hindi natin gusto rin sa mga pangyayari sa buhay natin. Pero dahil willing tayong isaayos ang relationship natin, di ba? Kaya patuloy tayo na nakikipaglaban or pinaglalaban natin yung mga relationship natin para sa atin yung importante. More than anything else, di ba? Okay, so number 7, spend quality time, not just physical time. Yan. So, ito yung quality time means, siguro sa atin, yung andyan nga kayo sa isang bahay, pero magkanya-kanya naman ang cellphone, diba? Tapos, quality time means parang yung presence natin, talagang nandyan, nakikinig ka, or nakakasama mo siya. Halimbawa, mayroon kayong favorite na K-drama, pares kayo, or movie. So, shut down all the cellphones. Nood lang kayo, halimbawa kayong dalawa or mga anak kayo nasa tabi. Nood kayo at focus dun sa pinapanood. Or for example, sa mesa, sama-samang kumain, diba? Minsan guilty din ako kasi lahat pagod, mo yun, tapos hindi mapagsabay-sabay dahil may trabaho din yung iba. Yun. Kaya sobrang kailangan natin ng effort para ma-build natin ulit ito bilang isang kultura ng isang pamilya. Sama-samang kumain, sama-samang manood ng palabas sa TV. Ayan. Dati, nung panahon ni Dolphy, nakakatuwa, hindi ko alam kung Thursday yun or Friday.
nanonood kami ng Home Along the Riles, ayan, o kaya naman maalaala mo, kaya, tapos ano pa ba yung mga, ano lang, ayun, mga maliliit na bagay noon, naalala ko noon, di ba, nakakatuwa lang balikan yan. Kahit ngayon, pwede natin, kahit maraming palabas sa Netflix, sige, panoorin natin, or sa YouTube, lahat ng pwedeng, maging, libangan together. Kahit hindi araw-araw, every other day or weekends, yan. Yan. So, kailangan meron tayong pinag-uusapan din bilang pamilya. Kasi at 50, ang totoong luxury natin, no? Luxury, 'di ba? Yung mahalagang bagay sa atin. Hindi na yung mga material na bagay, hindi na yung mga bagay na kinakamit pa natin ng, alam mo yun, kundi yung oras, quality time together with your family, with your kids, or, di ba? Lalo na 50, lumaki na yung mga anak. Ako nga, lumaki na yung mga anak ko. Dalawa na yung anak kong may asawa. Tapos, meron na rin akong apo. So, konti na lang. Dalawa din yung mawala na mag-asawa na rin or mag-aaral na rin ng pamilya. So, yan hinahanda natin lahat yung sarili natin dyan sa mga, yung tinatawag nilang empty nest. So, syempre, emptiness, sa huli, kahit na naging siyamang anak nyo, 10, 12, 5, 7, 6, sa huli, kayo pa rin mag-asawang maiwan. So, kailangan, i-build nyo yung pack nyo together. Kasi sa huli, kayo pa rin ang magkaaway. Kayo pa rin lahat. Alam mo, kayo pa rin. Yan. Okay, so, yan na. So, napakahalagang kayamanan natin or yung, kumbaga, na-accumulate natin sana yung oras sa isa't isa. Okay, so number 8 naman, show understanding instead of judgment. Ayan, yun nabanggit ko kanina sa simula. Siguro seek first to understand, to be understood. Ayan. So yan din, payo yan ni Stephen Covey. Promise tatalakayin natin yan dito. Ayan. So hindi lahat ng pagkakamali ay kailangan punahin. Minsan kailangan lang nila ng taong makikinig. Ayan. Sige na nga. At saka bago daw tayo mag-react, try muna nating magtanong, bakit kaya ganun ang naramdaman niya? Ayan. Ano kaya ang pinagdadaanan niya? O syempre kahit na araw-araw kasama mo yan. Halimbawa sa trabaho, meron palang nangyari sa kanya. Diba? Hindi natin alam. So kailangan magtanong tayo. Or pag hindi naman niya dinetalye, sabihin na lang natin na kung ano man yung pinagdadaanan mo, ano man yung nangyayari sa'yo. Nandito lang ako anytime. Makikinig ako sa gusto mong ikwento. Ayan. Diba, no? Parang parang dream girl, no? Dream wife. Oo. Pero totoo naman, kapag gusto natin gawin yun, talagang pwede rin naman natin gawin. Okay. So, understanding is the foundation of strong relationships. So, kapag nag-uunawaan kayo, ano kaya nangyayari dito? Baka ganito to. Yan. Ayun. So, kailangan nating unawain ng mahabang pangunawa. Yan. Sabi nga ng father-in-law ko, yung pangunawa daw dapat hindi na PC. Kasi yung PC daw napapatid. Dapat daw mahaba na rubber band para na-expand. Ayan. Or parang yung garter, no, i-expand natin. Hanggang maging bacon na yung garter. Di ba bacon na pagka merong lumang garter na. Ayan. So, kailangan nating i-expand ang pangunawa natin, ang pagtitiis, ang pagtsutsaga, at ang pang-unawa. Ayan. So, number 9 naman, be consistent, not perfect. So, nobody's perfect, diba? So, kailangan maging consistent tayo. Kung everyday, for example, everyday, yung routine nyo is pagising sa umaga, naghahanda ka ng almusal, ng baon, ng lahat, be consistent. Tuloy-tuloy lang yan. So, hindi kailangan perfect nung kailangan lang consistent tayo. Ayan. You don't need to be perfect partner, parent, friend, or companion. What people need is consistency. Show up, keep your word, be reliable. So, ibig sabihin, ano man yung mga bagay-bagay na nangyayari araw-araw. Yung pagiging consistent kasi yung maasahan ka, ano man ang nangyayari, ano man ang nagaganap sa, diba, sa lipunan, sa araw-araw, maging consistent lang. Kasi, alam mo yung sanay na, for example, sanay na siya na tinitimplahan mo siya ng kape ng umaga, diba, yung asawang lalaki, binabaunan mo siya ng something, sandwich, ganyan, or talagang yung baon na pang lunch niya. Sa mga lalaki naman, kung hinahatid mo siya, diba, sa office, sa work, diba,
araw-araw, ano yun nagbi-build kasi siya ng foundation na kahit anong mangyari, gumanyan man o gumanyan, tatayo pa rin siya ng matatag. Yan, yung inyong relationship. Yan. O, alam mo na yan, ha? Okay, so, yung consistency kasi pati, nagbi-build siya ng trust. Yan. So, number 10 na tayo. Keep growing as a person. Ayan. So, patuloy tayo na umunlad bilang individual. Lalaki man, o babae, or asawang lalaki man. Kailangan mag-grow tayo individually. Ayan. A healthy relationship starts with a healthy you. Grow emotionally, mentally, physically, and be the best version of yourself. Because when you grow, your relationships grow with you. Ayan. So, kailangan pala natin maging matatag, maging mas masigla tayo, physically, mentally, di ba? At syempre, kapag lahat-lahat yan, lalo na sa spiritual, ay sumabay tayo sa pag-unlad natin bilang individual sa ating partner. Susunod na lahat. Syempre, pati ang relationship magiging mas maganda. At saka, syempre, remember, the best gift you can give to your relationship is a better you. So, syempre pa, ang best relationship na pwede natin ibigay, unang-una pa, yung tayo. Yung pinaka pagkatao natin, dapat, kung umaasa ka sa iyong partner ng magandang pagkatao, magsimula din sa'yo para chain reaction yan, or chain, kumbaga, mutual siya na ako, gumagawa ako ng mabuti, tapos nasasalamin niya yon bilang partner, siya din, ganun din ang gagawin niya. So, syempre pa, pag parehas kayong positibo sa pagtingin sa bawat isa, mas magiging positibo din naman ang inyong relationship. Panigurado. Pero syempre sa kabila ng lahat ng mga dumarating sa buhay natin sa araw-araw, sa bawat linggo, bawat buwan, at bawat taon, nandiyan na yung humihina ang mata, humihina ang kalusugan, humihina ang lahat, diba? Kasabay nun, kailangan natin patatagin ang bawat isa sa pamamagitan ng tingnan natin yung physical na pangailangan, spiritual. Kaya yan po yung 10 tips na ating naibahagi ngayon. Sana po patuloy niyo po kaming samahan sa bawat episode namin. At sana po kayo po ay laging stay maganda, inside out, mga kababaihan namin. At nais ko pong iwan ng isang Bible verse, diba? Sa Ecclesiastes 3:1, na in everything there is an appointed time. Ayan. Kaya ngayon, time na natin dahil 50 na tayo, kailangan natin na maging mas maayos ang buhay. Ang physical, ang lahat-lahat ng aspeto ng ating buhay. Mga mag-asawa, importante ng patibayin ang inyong relasyon. Dahil pag matibay ang relasyon ninyo, matibay din ang relasyon natin sa Diyos. So, laging manatili na kayo ay iisa at may taling ikit na kasama ang Diyos sa inyong buhay. So, maraming po salamat. At kayo po dyan ay God bless po sa inyo.